Magandang araw mga kaibigan, ako nga pala si NJ at welcome sa NJ Mejia TV. Dito sa ating channel, pag-uusapan natin ang mga paksang may kinalaman sa kultura, buhay, at politikang pang-Pilipino. Kaya, kung interesado ka sa mga paksang ito, siguradong magugustuhan mo dito. Huwag na rin kalimutang i-like, share, at mag-subscribe na rin para sa ating channel. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Tara, samahan niyo ako. Ang ika-45 na kabanata ng No Limit Tangere, ang mga api. Sa liwanag ng buwan, naglakad ang isang lalaki sa kagubatan at sumipol bilang hudyat. Nang sumagot ang sipol mula sa malayo, tinuntun niya ito hanggang sa marating ang isang palanas na tila tanghalang naliligo sa hilaw na liwanag ng buwan. Mula sa likod ng isang malaking bato ay sumulpot ang isang armadong lalaki na nagtanong kung sino siya. Nang banggitin niya ang hinahanap niya si Pablo, agad siyang ipinakilala bilang si Elias at agad ding ginabayan papasok sa isang yungib. Sa loob ng yungib, matapos gumapang at yumuko sa makikitid na lagusan, narating nila ang isang maluwang na silid na bahagyang tinatanglawan ng mga sulo. Doon niya nakita ang 12 o 15 marurusing na lalaking pawang sugatan, pagal at mapanglaw. Sa gitna nila, nakaupo ang isang matandang lalaki na may benda sa ulo. Tila nababalot ng matinding dalamhati, mistulang si Ugolino sa Divina Commedia. Nang makita si Elias, bahagyang sumigla ang matanda at agad siyang nakilala. Nagulat si Elias sa itsura nito at ang mga kasama niya ay tumingin lamang sa kanya nang may pag-usisa ngunit walang puot. Nang makapag-isa na sila, nag-usap ang dalawa. Ipinagtapat ng matanda na 6 na buwan pa lamang ang nakalilipas nang ipatuloy niya si Elias sa kanilang tahanan. Noon ay siya ang naaawa sa binata, ngayon ay kabaligtaran na, sapagkat siya na ang minamalas at inuusig. Ikinuwento ng matanda na tumakas siya hindi para iligtas ang sarili, kundi upang maiwasan ang pagdanak ng dugo ng mga inosente dahil ang ipinapaiipit sa kanya ng mga kaaway ay mga taong walang kasalanan. Dahil dito, ibinunyag ni Elias ang sadya. Nabigo siyang mahanap ang huling kaanak ng pamilyang napahamak sa kanyang angkan. Kaya balak na niyang umalis sa norte at makisama sa mga hindi binyagan upang magsimula muli. Inanyayahan niya ang matanda na sumama, magbagong buhay at ituring siyang anak, sapagkat pareho na silang naulila at nag-iisa. Ngunit malungkot na umiling ang matanda. Sa kanyang gulang, imposible na raw ang magsimulang muli. Ang taong ginugol ang buong buhay sa pag-aalaga ng pamilya, sa pagtitiis at pagpapasakop para mabuhay ng payapa, ay napilitang pasukin ang karahasang hindi niya pinili. Sa pagsapit ng ganitong sandali, ang mga mararahas na hakbang ay nagagawa lamang sapagkat wala na siyang ibang mapagpipilian. Sa gitna ng dilim ng yungib ay nabanaag ang malalim na pait, pagungulila at kawalang pag-asa ng mga taong api. Mga taong ginipit ng lipunan hanggang magtulak na wala silang landas kundi ang magkubli sa mga yungib at mabuhay na parang hayop.